Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalawang kondisyon ng pagsamba na pinapahiwatig ng dalawang syahada na talakay na natin yan. Ang unang syahada, asyhadu an la ilaha illallah. Okay? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang pangalawa. At ang unang syahada, ang ipinahihiwatig ay ang number 1, sinseridad. Yun, taos puso kay Allah. Tapos, ang ikalawang syahada naman, na ito nga, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na ang paraan ng ating mga pagsamba ayon sa itinuro ng propeta. Okay, tanda natin ang ikalawa na ito. Ito yung kaibahan ng Islam sa lahat ng relihiyon. Lahat ng relihiyon sa kanilang mga pagsamba, number 1 lang ang itinuturo. Na maging sincero tayo, taos puso, huwag pakitang tao, kasama na doon yung mga mabubuti nating mga ginagawa. Ang kaibahan ng Islam, mayroong pangalawang kondisyon ng ating mga pagsamba ayon sa itinuro ng propeta. At nabanggit ko sa inyo, ulit-ulitin ko, kahit hindi pa kayo marunong magsala ng 5 times, kasi ang sala ang pinaka-importante, isagawa lang ninyo kasama ng mga kapatid. Gayahin lang kung ano ang kanilang kilos. Action lang ang importante sa simula. Ang intention mo, taos puso, alang-alang kay Allah, kahit ginagaya mo lang yung action ng katabi mo, ng kasama mo. Yun ang sa simula. Pero, unti-unti mong pag-aralan ang buong paraan para matupad ang ikalawang kondisyon. At natalakay natin ang kaibahan ng Islam at kufur. Tapos, Muslim at kafir. Tanda natin ang mga terminolohiya. Islam, ito yung relihiyon ng mga Muslim na perpekto. Ito yung perpekto. Pero ang Muslim, siya ay kagaya lamang din sa kahit anong religion. Kristyano man yan, Muslim man yan, hindi yan perpekto. Kasi ikaw, ako, tayong lahat nagkakasala, hindi ba? Okay. Ang ibig sabihin naman ng kufur, ang literal na kahulugan yan ay pagtanggi na sumampalataya sa mensahe ng Islam. Okay? Paki-mute ng mic ninyo. Tapos ang kufur naman, bilang pagtangging sumampalataya sa mensahe ng Islam, okay, ang taong tumanggi, tinatawag siyang kafir. At natalakay natin ang dalawang kaibahan ng Muslim at kafir. Ang dalawang kaibahan na yan, una, ang Muslim ay mayroong kaalaman sa kanyang pananampalataya, at ikalawa, kanya itong isinasagawa. Okay, kaya kung ang isang Muslim kunyari ay kagaya lamang din sa kafir na walang kaalaman sa relihiyong Islam, paano maisabuhay? Hindi na maisasagawa yun. At wala siyang kaibahan doon sa kafir. Okay? Natalakay din natin itong dalawang haligi ng unang syahada. Ito yung unang syahada, di ba? Asyhadu an la ilaha illallah. Ang pangalawang syahada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sa ang unang syahada sa Tagalog, ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Yan ang una. Mula dito sa at, yan ang ikalawa. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. Ang unang syahada na yan, ang ipinahiwatig, ang unang syahada, la ilaha. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah. Ang dalawang haligi, ang una ay ang la ilaha. O bakit nawala?
Okay. La ilaha, yan ang unang haligi. Tapos yung pangalawang haligi, illallah. Okay. Tapos, dito tayo sa pangalawang shahada. Ang pangalawang shahada, ang dalawang haligi, dito sa kanyang kahulugan, alipin at sugo. Okay. Tandaan natin yan. Na ang ating pananampalataya sa lahat ng mga propeta, okay, ang pananampalataya natin sa lahat ng mga propeta, kagaya kay Moises, kay Noe, kay Abraham, kabilang sa Jesus Christ, sila ay mga alipin. Okay, kung sila ay mga alipin, okay, pakimute mo na ang inyong mga mic. Mga kapatid. Okay. Ulitin ko. Kung sumasampalataya tayo na lahat ng mga propeta ay mga alipin, ibig sabihin sila ay kagaya natin. Kung ganon, kung sila ay kagaya natin, hindi dapat dasalan o kaya gawing tagapamagitan sa pagdarasal. At sila daw ang magdadala ng ating dalangin sa Diyos. At yan ang aral ng Christianity. Hindi lamang mga propeta ang ginawang tagapamagitan, mga santo at mga santa, pati anghel, pati si Birheng Maria. Sa atin, ang ating pagdarasal at pananalangin, direkta sa Diyos. Okay, yung pangalawang haligi, na sila ay sogo. Okay. Bilang sogo, ang dapat sambahin ay ang nagsogo. At tandaan natin, ang paraan ng pagsamba ayon sa itinuro ng sogo. Okay mga kapatid, noong nakaraan na talakay natin na sa buong mundo, ang mga Muslim lamang ngayon ang mapalad na nagtataglay ng salita ng Diyos na napreserba sa original nitong anyo. Original na wikang Arabic noong kapanahunan pa ni Propetang Ismail, okay, at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang naganap na pagpipilipit, walang nangyaring korupsyon sa banal na kasulatang ito ng Quran. Ibig sabihin, walang nadagdag, walang nabawas, walang paglilihis sa kahulugan. Natalakay natin na ito na nanatili na nasa original kung paanong ibinaba o ipinahayag sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kung maalala ninyo, pinost ko yung katanungan, unang tanong. Diba't ang mga Muslim, sinabi ko noon, walang katiting na pag-alinlangan na ang Quran ay hindi na bago. Okay, sino sa inyo ang kasagot? Ano yung dalawang uri ng pagpreserba ng Quran? Sino ang makaalala? Yan ang sinimula nating tinalakay sa paksang mga banal na kasulatan. Oh, yung dalawang uri ng pagpreserba ng Quran. Sino sa inyo ang makasagot? Yung tamang paniniwala at maling paniniwala? Hindi po, sir. Oh, sige. Ano? Pagpreserba po ng Quran, yung na-memorize po at naisasulat sa libro. Masya Allah. Alhamdulillah. Yun ang tamang kasagutan. Napreserba ang sulat sa pamagitan napreserba ang Quran sa pamagitan ng sulat na isulat sa libro plus sa memorya. Kung naisulat lamang sa libro ang Quran, hindi siya kayang mapreserba kung hindi siya na-memorya ng libo-libo na mga tagasunod ng propeta. Dahil sa libo-libo ang nakamemorya, walang Muslim o kaya kalaban ng Islam na mga hindi Muslim ang kayang magbaluktot, magdagdag, magbawas, o kaya ilihis ang mga pakahulugan. Hindi yan mangyayari. At maaaring naalala ninyo ang binigay ko na halimbawa noon na madali nating maunawaan.
na kahit yung ating mga anak na nag-aaral sa grade 1 pa lang, grade 1 pa lang, sa karamihan yan, memoryado na yung pambansang awit. Dahil sa memoryado ang pambansang awit, ikaw sa iyong sarili, kahit kantahin mo, maliin mo yung pagkanta ng pambansang awit, itutuwid ka ng anak mo, kahit grade 1 pa lang yan. Bakit kanya itutuwid? Kasi memoryado niya. Binabanggit ko ito sa inyo kasi ito ang simpleng pagpapaliwanag sa Quran sa mga non-Muslim kung bakit kahit katiting wala tayong pag-alinlangan na ang Quran ay hindi talaga siya nabago, walang nadagdag, walang nabawas. Kasi imposible na mangyayari sa buong mundo na kunyari sa milyon na nakamemorya, pare-pariho na salita ang kanilang nakalimutan, hindi yun mangyayari. Kung nakalimot ba ng isa, maaaring iba ang kanya nakalimutan, ng isa naman ay iba. Hindi po pwedeng sa milyon na mga Muslim sa buong mundo, isang talata ng Quran, pareho nilang nakalimutan, yun lang talaga. Imposibleng mangyari yun. Kasi kung may nakalimot man ng isang salita, ang milyon na bilang na yun, imposibleng parehong salita ang kanila nakalimutan at kayang mabago na ngayon ang Quran, maaaring tanggalin ang salita na yun o kaya palitan para ang isang sentence o isang pangungusap ng isang talata ng Quran ay mailihis na ang kanyang kahulugan. Hindi yan mangyayari. At nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na kahit sa Pilipinas, kahit saang syudad ng Pilipinas, may mga Muslim. At bawat syudad, kahit saan, kahit sa mga Christian na mga area sa Pilipinas, Visayas at Luzon halimbawa, kahit saang syudad, marami dyan ng mga Muslim, na mga bata pa, memoryado ang buong Quran. Sa madaling salita, ang Quran kahit sunugin sa buong mundo, tanggalin sa computer, tanggalin sa mga website, sa internet, kahit sa ang sulok ng mundo, kayang isulat ang Quran kung paano ito ipinahayag o ibinaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung naunawaan natin ang dahilan kung paano napreserba ang Quran, okay, magiging panatag tayo, hindi tayo magkakaroon ng alinlangan na ang pananampalataya na ating tinatahak, na ang reliyong ito na ating pinag-aralan, ano man ang ating mga kaalamang nakukuha, impormasyon dito sa reliyong Islam na ang pinagmulan ay ang banal na Quran, panatag tayo na lahat ng mga ito ay autentiko, tama, ibig sabihin, tama ang ating pananampalataya. Nabanggit ko sa inyo noong nakaraan na sumasampalataya tayo ng Quran, ito yung gabay upang makamtan ang hindi mabilang na mga biyaya at pakinabang sa pamamagitan ng paniniwala at pagsasabuhay sa autentikong banal na kasulatang ito. Ang Quran ay binaba para sa atin upang ating basahin, maunawaan, isabuhay at isabatas bilang batas ng Diyos sa mundong ito para sa nilikha niyang tao, kagaya sa isang gamit. Halimbawa, diba karaniwan naman tayo bumibili ng mga gamit. Halimbawa, relo, cellphone. Diba ang mga gamit o mga appliances na ating nabibili, karaniwang mayroon itong kalakip na user's guide o tinatawag na manual sa paggamit. Hindi ba? At alam natin na ang gumawa ng manual sa anumang gamit, hindi yung consumer, hindi yung ikaw na bumili ang gumawa ng manual. At alam natin na ang sumulat ng manual nito, siyempre, yung may likha ng gamit o yung tinatawag na manufacturer, maaari. Hindi po pwedeng ang consumer, ikaw na bumili lamang ng relo o kaya bumili lamang ng computer o bumili lamang ng television o kaya cellphone, ikaw ang gumawa ng sariling manual nito. Hindi. Alam mo, ang kalakip na manual
Ang may gawa niyan ay ang may likha mismo ng binili mong appliances na yan. Alam natin, natural, sinasang-ayonan ng matinong pag-isip kung bakit ang manufacturer o nag-imbento ng gamit ang gumawa ng manual sapagkat siya lamang din ang higit na nakakaalam sa gamit na likha niya. Kaya din man, dahil sa ang Diyos, ito yung mahalaga nating pananampalataya mga kapatid. Dahil sa ang Diyos ang lumikha sa ating mga tao. Siya lamang din ang higit na nakakaalam sa naturalisa ng tao. Alam niyo siya tinutukoy kong naturalisa, kalikasan, nature, yung instinct ng tao. Ang lumikha ng tao, siya lamang ang nakakaalam o higit na nakakaalam sa naturalisa ng kanyang nilikhang tao. Dahil dito, sa ating pananampalataya, ang Diyos na dakilang tagapaglikha, siya lamang din ang may lubusang kaalaman na gumawa ng mga batas, mga kautusan na kung saan angkop sa naturalisa ng nilikha niya. At ang mga batas na ito o manual ng buhay ng tao ay ang Quran. Yan ang ating pananampalataya. Ang nakikita nyo sa inyong screen, sino ang mag-volunteer na magbasa ng translation? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sino ang magbasa ng translation? Try nga. Volunteer. Hindi na nakakaalam ang lumikha ng nilikha niya. Gayong siya ay ang nakatatalos, ang nakabatid. Tagabatid. Okay. Nakatatalos. Ang ginamit ng translation ng nakatatalos ng translator. Ibig sabihin, yung lubusang pagkakaunawa sa kanyang nilikha. Bakit? Dito sa talatang ito, kung tutusin, patanong. Ito ay patanong upang pagdiinan ang, ito yung sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip ng tao. Sinasang-ayunan na katotohanan ng tao. Nang hindi naman talaga lumikha ng tao, ay walang karapatang gumawa ng anumang batas para ipatupad sa tao. Yan ay sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip. Para bang ganito, ikaw na bumili ng aircon para gamitin mo sa bahay. Sabihin mo kaya, ako Pilipino, mas matalino ako kaysa sa Japanese na gumawa ng aircon na ito. Ang manual na kalakip ng aircon na ito, itapon ko. Gagawa na lang ako ng sarili kong manual. Lalong-lalo yung mga makinarya, yung mga makinaryas na masyadong komplikado, na ang bumili nito hanggang manwa lang ang kanyang mauunawaan. Pero yung kompletong kalikasan ng komplikadong makinarya, maaaring hindi mo talaga matutunan maliban siguro sa mga mechanical engineer na alam. Maliban ka mo sa mga mechanical engineer na alam ang mga makinaryas kasi yun ang linya na kanilang pinag-aralan. Kaya ang manual na ito para sa tao, nagawa ng tagapaglikha ng tao, ay ang mga kautusan ng Islam na nasa Quran. Yan ang ating pananampalataya. Ang sinumang tumanggi sa Islam ay magiging talunan sa buhay na ito at natural doon sa akhirah. Akhirah ibig sabihin kabilang buhay. At ang tumanggi sa Islam, nakuha natin ang terminolohiya. Anong salita doon ang ginamit natin? Kafir. Ibig sabihin, ang kafir, ang kanyang magiging buhay sa mundong ito, siya ay logi. Gayon din sa kabilang buhay, siya rin ang logi. Kagaya sa isang consumer na bumili kunyari ng anumang gamit, hindi niya sinunod ang manual. Logi siya
sapagkat maaaring sisirain niya yung binili niyang gamit kasi sinalungat niya ang nilalaman ng manual. Kaya naman makikita natin sa kasaysayan, kung balikan natin, kahit mga non-Muslim na mga mahilig sa pagkakamit ng mga pangkalahatang impormasyon, lalong-lalo sa religion at kasaysayan ng iba't ibang dakilang mga sibilisasyon ng mundong ito. Kung ang isang non-Muslim pinag-aaralan ang mga dakilang sibilisasyon na umiral dito sa mundong ito, imposibleng hindi nila malalaman ang sibilisasyong na i-contribute ng mga Muslim sa buong mundong ito. Kaya naman makita natin sa kasaysayan, sa mga panahon na kung saan sila sa buhay ng mga Muslim, ang Quran bilang gabay sa kanilang buhay. Sila ay naging mga pinuno at makapangyarihan sa mundo. Sila ang nangingibabaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao sa mundo. At alam niyo yan, at itong sinasabi kong ito na ang mga Muslim nangingibabaw sa lahat ng bahagi ng pamumuhay ng tao sa mundo, sa lahat ng mga tao. At ito'y pinangako mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Nakalimutan ko lang ilagay ang ayat dito sa ating slide. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, sabi ni Allah, sapagkat kayo ang nangingibabaw. Kayo ang nangingibabaw, yan sinabi ko, nangingibabaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Pero sa hulihan ng ayat, sinabi ng verse na ito, sinabi ni Allah, in kuntum mu'minin, may kondisyon. Kung kayo ay tunay na mga sumampalataya. At prangkahan kong sinasabi ito kasi sa mga non-Muslim na mulat sa katotohanan, alam nila na marami sa mga Muslim, at ang dahilan nito, kamangmaan sa Islam, ay nag-aakala na ang gamit ng Quran, halimbawa, kung tumira ka sa Kamindanawan, o kaya kung tumira ka kunyari sa lugar na sa mga bansang mga Muslim, halimbawa sa Indonesia, sa Malaysia, magtataka ka siguro kung ikaw isang di Muslim. Ito pala ang gamit ng Quran, pampalayas pala ito ng mga masamang espiritu, pampalayas pala ito ng multo. Maring isipin mo, ganun ang gamit ng Quran kasi yun ang makikita mo sa kaugalian ng maraming mga Muslim. Hindi ko sinasabing lahat. O kaya maaaring obserbahan mo na sinusulat na lamang ang mga talata nito sa isang papel, babalutin ng tela o kaya ng balat at gawing sinturon o kaya ikukwintas. Isinusuot kahit sa bahagi ng Quran, ginagawang pulseras, kwintas. Okay? Kaya tinuturing ito na agimat. O kaya maaaring sa mga Arabo, sa mga amo ninyo, baka may nakita kayo na mayroon silang sinusulat sa papel, tapos luloblob ito sa isang baso ng tubig at iinumin, hugasan. Kaya isipin ng iba, ano kaya itong ginagawa? Siyempre ikaw bilang hindi ka naman Muslim, hanggang akalain mo ngayon, ito ang gamit ng Quran. Kasi ang sinulat pala na yun ay mula sa Quran. O kaya marami sa mga Muslim, ang binabasa na lamang ito na ang hangarin para magkamit daw ng gantimpala sa pagbabasa nang hindi na naunawaan ang kahulugan. Para bang mga parot lang, basa lang ng basa nang hindi naman naunawaan. At yan ang nakararami sa mga Muslim. Bagaman, sa pagbabasa ng Quran, tayong mga Muslim sumasampalataya na isang uri yun ang pagsamba, papuri, zikir na tinatawag, pagtikir, pag-aalala kay Allah at papuri sa Kanya sa pamagitan ng pagbabasa at mayroon tayong gantimpala. Pero hindi yun ang pinakalayunin.
kung bakit ibinagay ni Allah ang kanyang mga banal na kasulatan, lalong-lalong ang Quran. Kaya, sa katuruan ng Islam, ang layunin ng pagsusugo ni Allah sa mga propeta at pagbaba ng mga banal na kasulatan, at ang huli sa mga kasulatang ito ay ang Quran, ay upang mapagkunan natin ng pinaniniwalaan, mga kaasalan, dito nang galing sa Quran, kung paano makipagtransaksyon, mga transaksyong pang negosyo, anong prinsipyo ang dapat ipatupad sa pagkikitungo, halimbawa sa mga kalaban at kaibigan, sino ang mga ano yung mga karapatan ng ating kapwa at karapatan ng ating mga sarili. Ito rin ang sinasangguni natin upang malaman kung ano ang totoo at kabulaanan. Sino ang dapat sundin at suwayin, sino ang ating mga kaaway at kaibigan, sa paanong paraan makamit ang karangalan at sa paanong paraan naman maiwasan ang kapahamakan o kaya kabiguan o pagkalugi. Sa madaling salita, saklaw ng Quran ang lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao, yan ay napapaloob sa Quran, gabay ang Quran. Pero, ulitin ko, ito gusto kong pagdiinan, ang unang misyon ng mga propeta upang maiparating sa mga tao kung ano ang pinakamalaking kasalanan. Nabanggit ko ang napakaraming na lahat ng bahagi ng buhay ng tao, gabay ang Quran. Pero ang pinakamahalaga sa paggagabay ng Quran upang maiparating sa tao, hindi lang Quran, bagko sa ating pananampalataya bilang mga Muslim, lahat ng mga banal na kasulatan, ipinahayag kay Moises na yung tinatawag na Pentateuch o kaya yung Ebanghelyo ni Jesus Christ at mga banal na aklat sa iba't ibang mga propeta, ang pinakamahalagang nilalaman at doon nakapokus ang aral ng mga propeta sa mga tao at nilalaman ng kanilang mga banal na aklat, gayon din sa Quran, para ituro sa mga tao, iparating sa mga tao kung ano ang malaking kasalanan, kung ano ang masama. Dito nakapokus ang kanilang pangangaral. Ano nga yung pinakamasama na magagawa ng tao na dapat niyang pagsisihan at itigil? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Ayun. Gusto ko lang, pinagdidiinan ko lang yan na kinakailangan ninyong, ano tawag dito, maikintal sa puso't isipan natin. Kasi yan din ang dapat nating iparating sa mga mahal natin sa buhay. Alam na natin kung ano ang pinakamasama. O ang pinakamalaking kasalanan, at ito ay ang pagsamba sa huwad na Diyos o Diyos-Diyosan. Alala niyo yung nakikita niyo sa inyong screen? Okay? At ang kasalanan ito, ang unang ipinangaral ng mga propeta. Tingnan, sa lingwahe na may alam din natin ang kasalumat ng salitang masama at ito ay ang salitang mabuti. Napansin nyo itong itong slide natin. Ito yung pinost ko sa inyo. Sino makasagot ng unang tanong na yan? Ang tanong, kung ang pinakamasama na magagawa ng tao ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o huwad, piki na Diyos. Kung ganon, ano naman ang pinakamabuti na magagawa ng tao? Ang katanungan ito, hindi ko yan binanggit sa ating naunang mga lectures, pero sigurado makukuha ninyo ang kasagutan. Ulitin na din, ang pinakamasama na magagawa ng tao at ang kahulugan ng pagmumuslim, ang pinakamasama na ito, kinikilala na natin, pinagsisihan natin at itinitigil na natin, na yun na ang pagsamba sa huwad o piki na Diyos. Sino makasagot? Ano naman ang pinakamabuti na magagawa ng tao sa palagay nyo? Ang mabuting magagawa ng tao ay ang pagsamba sa iisang Diyos lang, walang iba kundi si Allah lang. Okay, alhamdulillah, yun ang tumpak na kasagutan. Kaya kung ang pagkilala at pagsamba sa huwad na Diyos,
Iyon ang pinakamasama na magagawa ng tao. Ang kabaliktaran naman, okay, ang pinakamabuti na magagawa ng tao ay ang pagkilala at pagsamba sa tunay na Diyos, at ang personal niyang pangalan ay Allah. Ang nakita nyo sa inyong screen, nandyan ang original na teksto. Yan ang ating salin. Okay. Ito ay mula sa narasyon ni Sa'id al-Khudri, isa sa mga sahaba o sinaunang kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na nagsabi daw ang propeta nagsabi daw ang propeta sallallahu alaihi wasallam na si Moises ay nagsabi sa Diyos, "O Panginoon ko, magturo ko sa akin ng isang bagay na sasambitin ko." Sasambitin, ibig sabihin, banggitin bilang papuri at pagsamba sa Diyos. At ipandadalangin ko sa iyo. Okay. Ang sagot sa kanya ng Diyos, "O Moises, banggitin mo, La ilaha illallah." Yan ang sinabi sa kanya. Ano ang sagot ni Moises? Ang lahat ng mga lingkod mo ay nagsasabi nito. Ito yung dalil natin o batayan na lahat ng mga propeta at lahat ng mga sumampalataya sa mga propeta, tinanggap nila ang isang mensahe. Ang isang mensahe ng lahat ng mga propeta, La ilaha illallah. Kaya dito ngayon, sagot sa kanya ng Diyos, "Ya Musa, law ana samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a wadi'na fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifat lamalat bihinna la ilaha illallah." Sino magbasa ng salin na ating inilagay dyan sa ating slide? Pakibasa nga yung nagbasa kanina. Okay. Nakapaling itong langit ng murahan. Wala ito. Cellphone siguro ang ginagamit mo, ano? Cellphone ko. Okay, medyo maliit na ang panya, maliit na. Ako na lang magbasa. "O Moises, kung sakaling ang 7 langit at ang nanirahan sa mga ito na iba pa sa akin, nawala, na iba pa sa akin, at ang 7 lupa ay nasa isang pinagtitimbangan, at ang adhikaing La ilaha illallah, walang Diyos kundi si Allah, ay nasa isa pang pinagtitimbangan, kikiling higit sa mga iyon ang adhikaing La ilaha illallah." Dito ipinapakita na ang La ilaha illallah sa timbangan sa araw ng paghuhukom, yan ang pinakamabigat sa timbangan. Dahil sa araw ng paghuhukom, pareho lang naman ang Islam at Christianity na naniniwala na hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Titimbangin ang mga masasama nating gawa at ang mga mabubuti nating gawa. At ang pinakamabuti sa mga gawa na ito ay ang pagtanggap ng La ilaha illallah, kung paano nasagot nyo kanina. Kahit hindi ko binanggit sa ating mga aralin na kung ang pagsamba sa huwad na Diyos pinakamasama na magagawa ng tao na dapat niyang itigan at pagsisihan. Ang kabaliktaran nun, ang pinakamabuti na magagawa ng tao ay ang pagkilala at pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, na yun nga si Allah, ang pagtanggap ng La ilaha illallah. Kaya sa araw ng paghukom, sa ating pananampalataya, nakatitiyak tayo na sa araw ng paghukom, sa mga kasalanang hindi natin napagsisihan, hindi tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos.
Maaring parusahan tayo ni Allah sa mga kasalanan ito sa impyerno. Pero temporaryo yun. At dahil sa tinanggap natin at sinampalatayanan ang la ilaha illallah, mayroon pa rin tayong pag-asang papasok sa paraiso. Binanggit ko rin sa inyo, di ba doon sa ating pinost ko sa inyong sa ating GC, ang nais ng Diyos ay salungat sa nais ng demonyo. Alam natin, magkasalungat ang Diyos at demonyo. Okay. Ang tanong, kung sinugo ng Diyos ang mga propeta upang ipangaraw sa mga tao ang tunay na Diyos, tunay, hindi piki. Kung ganon, ano naman ang pangunahing misyon ng demonyo at mga kampon ng demonyo? Sige nga, sigaw lang kung sino ang unang makasagot. Ang inutos po na ang gusto po na ay ang inutos po ng demonyo ay salungatin ang lahat ng tinuturo ng mga propeta. Salungatin ang kagustuhan ng Allah. Okay. Ang pangunahing mission ng mga propeta kung bakit sinugo ni Allah, ano nga? Para ipakilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Ano naman ang pangunahing mission? Opo. Pangunahing mission. Lahat ng uri ng mga kasamaan, inuodyok ng demonyo sa atin. Pero ano yung pangunahing mission ng demonyo? Anong una na mission niya? Na para ihulog tayo sa kasalanang iyon. Ano yun? Para yung mga kasalungat na ay yung mga ayaw ng kagustuhan ng Allah, yun din ang gustong mangyari ng demonyo. Sinasalungat niya po. Oo nga, totoo, tama yun. Sinasabi mo, sinasalungat. Pero gusto ko yung specific na tanong. Yung itakda mo yung ano yung pangunahin. Ano yung una na misyon ng demonyo. Kung hindi siya pumasa sa una, mayroon yan na kumbaga, mayroon siyang plan A, mayroon siyang B, C, D, marami yan. Para maudyukan lamang ang tao sa paggawa ng mga kasalanan o kasamaan. Mapanggap mo sa Allah. Ulitin ko. Ito lang kabaliktaran lang. Ang pangunahing misyon ng mga propeta, ipakilala ang tunay na Diyos. Ang pangunahing mission din ng demonyo, yan ang una niyang i-udyok sa tao. Na ipakilala sa tao ang tunay na Diyos ng demonyo. Ang demonyo naman, kabaliktaran. Kabaliktaran. Ayun, yun ang tama. Ang ipakilala ng demonyo ay Diyos, Diyosan. Yan ang demonyo. At kung mapapansin ninyo, isa na naman itong mahalagang punto na kaibahan ng Islam sa lahat ng relihiyon. Bakit? Kasi alam naman natin, lahat ng relihiyon parehong nagtuturo ng kabutihan sa tao, di ba? Wala namang reliyon sa mundong ito na magtuturo na pumatay ka, magnakaw ka, magkiapid ka, magsinungaling ka, bagkos lahat ng relihiyon nagtuturo na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi ba? Ang kaibahan ng Islam sa pangangaral, inuuna ang pinakamahalaga na may parating sa tao kung ano ang pinakamabuti at ano naman ang pinakamasama na dapat nilang maiwasan. Okay. Kabaliktaran ang demonyo naman. Sa katuruan ng Islam, salungat sa lahat ng relihiyon. Na ang lahat ng relihiyon, na parabang ang demonyo ay nag-uudyok lang sa tao na pumatay ka, magnakaw ka, magsinungaling ka, makiapid ka. Hindi ganon babaw ang demonyo. Na maging sa Biblia ng mga Kristiyano, ang demonyo ay mandaraya. Alam mo nyo ba na maging sa Biblia, ang demonyo nagkukunwari na anghel daw ng kaliwanagan.
bilang nakukunyari na anghel ng kaliwanagan, ituturo pa ng demonyo na magpakabuti, magpakareliyoso ang tao. Libo, pangaralan kanya. Kapatid, manumbalik ka na sa Panginoon. Iwanan mo na yung pagsisigarilyo mo. Iwanan mo na yung pag-inom ng alak mo. Iwanan mo na yung pakikiapid mo. At manumbalik ka kay Panginoong Gautama Buddha. Manumbalik ka. Magdasal ka kay Birhing Maria. Magdasal ka kay St. Peter, kay St. Fatima, kay St. Paul. Nakuha niyo ang punto? Opo. Ngayon, ang isang dating masama, kunyari, masamang Kristiyano, Buddhist o kaya Hindu, may mga bisyo at mga kakasalanang ginagawa, naging relihiyoso ngayon. Doon ngayon panatag ang demonyo. Bakit siya panatag? Kasi alam niya na ito ay mananatiling kampon na niya habang buhay. Bakit mananatiling kampon? Kasi alin ba ang pwedeng pagsisihan ng tao? Yung alam niya na kasalanang ginawa niya o yung bagay na ginawa niya hindi naman niya alam na kasalanan? Ang pinagsisihan ng tao, yung alam niya na kasalanan kanyang ginawa. Nakuha niyo? Kaya, ang demonyo sa aral ng Islam, ang unang misyon niya, na iligaw ang tao sa pagkilala at pagsamba sa tunay na Diyos. Piki na Diyos ang kanyang ituturo sa tao. Kaya, patungkol sa topic natin na mga banal na kasulatan, at ang huli sa mga banal na kasulatan ito ay ang Quran. Sa palagay ninyo, ano ang pangunahing layunin ng demonyo at mga kampon ng demonyo? Nabanggit natin na ang mga banal na kasulatan ay pinahayag kay Moises, kay Jesus Christ, na yun nga ang Ebanghelyo. Ito ay yan na bago. Hindi na kinakailangan ang malaliman na pag-aaral dito. Kahit i-google mo lang, history ng Bible, ang history ang nagpapakilala na ang banal na aklat ng Christianity at Judaism ay marami ng ulit na binago. At inaamin ng mga Bible scholars na wala na siya sa original noong unang siglo pa lamang after Christ. Unang siglo pa lamang. Sa palagay ninyo, ano ang dahilan kung bakit binago ng demonyo at mga kampo ng demonyo ang mga banal na kasulatan na nauna? Binaloktot ito. Yun ang ibig sabihin ng pagbabago, binaloktot, dinagdagan, binawasan, o kaya inilihis ang mga pakahulugan. Ano ang dahilan sa palagay ninyo? Ano yung pangunahing layunin? Pangunahing layunin. Parang hinihikayat ng tao. Okay, balik pa rin tayo doon sa La ilaha illallah. Ang pangunahing layunin ng demonyo para ihulog ang tao sa pinakamalaking kasalanan. Na yun nga ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ihulog ang mga tao sa maling pananampalataya at yung pananampalataya at pagsamba sa huwad na Diyos. Okay? At narinig na ninyo ang adan, kahit mga 5 minuto tapusin natin, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpapaliwanag niya sa mga sahaba, ang mga sahaba ito yung mga unang sumampalataya na kasamaan niya, yung pagpapaliwanag niya sa kanila tungkol sa nais ng Diyos at layunin ng demonyo at mga kampo ng demonyo. Sinasabing gumuhit siya. Nakita niyo yung slide natin? Gumuhit siya ng isang tuwid na linya.
Pinakita niya sa kanyang mga kasamahan. At pagkatapos nito, naglagay siya ng maraming mga linya sa kanan at kaliwa. Sinabi niya na ang lahat ng mga propeta sinugo ng Diyos, iisang mensahe lang ang ipinangaral upang tahakin ang tao, iisang mensahe lang upang tahakin ang tuwid na daan, na ito nga ang tamang pananampalataya. At ang kampo ng demonyo naman, kabaliktaran. Maglalagay ng maraming mga daan upang iligaw ang mga tao sa tamang pananampalataya. At ang pinakamahalaga sa pananampalataya ay ang pananampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos. Kapag sinampalatayanan mo, natural, susunod ngayon ang gawa. At iyon ngayon ang magdadala sa atin sa pagkaligaw, dahil nga sa ang banal na aklat o ang banal na kasulatan, at ang huli sa mga banal na kasulatan na ito ay ang Quran. Ito yung pinaka-guide natin sa tuwid na daan na dapat nating tahakin. Kaya yung dahilan ng pagbabago ng mga banal na kasulatan upang iligaw tayo unang-una sa tamang pananampalataya, hanggang sa lahat ng mga aspeto ng ating buhay, kasi lahat ng mga banal na kasulatan, saklaw nito ang lahat ng aspeto ng ating buhay, maliligaw na rin tayo. Kaya, taluanan tayo, logi tayo sa pamumuhay nating pangmundo, at logi din tayo o talunan din tayo sa akhirah o sa kabilang buhay, kapag ang tinahak natin o ginawa nating guide sa ating paglalakbay sa buhay sa mundong ito, para muling makapiling nawa ang ating tagapaglikha. Ang problema, ang ating tinatahak ay ang maling daan. Dahil nga sa peke o pinagong banal na aklat ang ating tinahak. Ito'y pahapyaw lamang na tinatalakay ko patungkol sa mga banal na kasulatan sa ating pananampalataya bilang mga Muslim. At inshallah, sa susunod na Martes, tatalakayin natin ng detalye ang 6 na haligi ng pananampalataya. Diba't mayroong tinatawag na 5 haligi ng Islam. Ang 5 haligi ng Islam, yun nga ang shahada. Tapos pangalawa, pagsasala. Pangatlo, yung pagbibigay ng zakat. Sunod, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang ikalima, yung pagsasagawa ng Hajj o pilgrimage. Okay? Ang pinakamahalaga na tatalakayin natin, yung 6 na haligi ng iman. 6 na iman, ibig sabihin ng iman ay pananampalataya. Ang ibig lang sabihin ng 6 na haligi ng pananampalataya, ito yung pangunahing sinasampalatayanan natin. At ang number 1 dyan, inshallah, simulan natin talakayin, ang unang haligi, ang pananampalataya o paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, hanggang dito lamang tayo mga kapatid. Kita-kita tayo sa susunod na Martes. Inshallah, banggitin ko lang, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, mag-out na ako. Salamat. Salamat po. Salamat po.